Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon. Itong post ng Ang Balita ngayon tungkol kay Ramon Tulfo na hindi niya matanggap-tanggap yung mataas na ratings ni BP Sara sa latest na Pulse Asia survey. Okay. Title, Mon Tulfo, labis na nalulungkot sa mataas na tiwala ng publiko kay BP Sara. Nagpahayag ng matinding kalungkutan at pagkadismaya si veteran columnist Mon Tulfo matapos lumabas ang resulta ng pinakabagong Pulse Asia survey kung saan nakapagtala si Vice President Sara Duterte ng 56% trust rating, mas mataas kumpara sa 54% noong Hunyo. Ayon kay Tulfo, nakakalungkot umanong makita na patuloy pa ring nagtitiwala ang malaking bahagi ng publiko sa Vice Presidente sa kabila ng mga isyong bumabalot sa kanya. May salita na naman siya dito na mukhang di nag-iisip ang masang Pinoy sa pagbigay ng mataas na trust rating kay BP Sara Duterte. Kaya tawagin na naman niyang pusaka. So, hindi lang taga Manay, Davao del Norte ang tinawag niya ng pusaka. Itong statement niya na ito, ibig sabihin, yung mga respondents na nagbigay ng mataas na rating kay BP Sara, hindi nag-isip, di pusaka. Pusaka. Sa parihong survey, bumaba naman ang tiwala ng publiko kay Pangulong Marcos Jr. mula 39% patungong 34%. Giit ni Tulfo, dapat ay mas magsikap pa si Marcos na ipakita ang kanyang kakayahan o kaya'y palitan ang mga public relations officer nito upang maibalik ang kumpiyansa ng taong bayan. Ngunit sa kaso ni BP Sara, hindi maitago ni Tulfo ang kanyang pagkadismaya. Tinuligsa niya ang umano'y kakulangan ng Vice Presidente sa pagpapaliwanag ng mahahalagang isyo, particular sa confidential at intelligence funds. Oy! 75 million lang ata yung may notice of disallowance. Ang presidente, 4.5 billion. Bakit hindi mo tinatanong? Pati na rin ang paggamit umano ng mga pangalan ng kilalang brand gaya ng Piatos bilang halimbawa kung saan napunto ang ganyan din ang ginagawa namin. Yung intelligence officer ko, hindi niya nilalagay ang tunay na pangalan ng asset. Bakit mo ilagay ang tunay na pangalan? Ano ba kayo? Hanggang anyway, pabayaan mo na lang itong Tulfo nito. Niloloko na ang taong bayan ng harap-harapan, pero di pa rin nila alam, dagdag ni Tulfo. Ano ngayon itong ginagawa ng administrasyong ito? Trilyones ang nawawalang pundo ng taong bayan sa mga ghost flood control projects. Trilyones. Anong masasabi mo niyan? Happy kayo? Hindi niya na maluloko ang taong bayan. Giit pa ng kolumnista, hindi umano bagay si Sara sa posisyon bilang Vice Presidente. Bakit siya binutuhan ng 32 million Pilipinos? Dahil sa madalas nitong pagmumura. Yun ang gusto ng Pilipino, yung nagmumura.
Oh, Tatay Digong. O, di ba nagmumura? O, itong presidente natin yan, super bait. Anong nangyari? Eh, di nagka-loko-loko ang korupsyon sa Pilipinas dahil sa sobrang bait. Mas gusto ko na lang yung nagmumura kaysa yung sobrang bait na wala namang magawa. Dahil madalas nitong pagmumura at sa umano'y kakulangan ng diplomasya sa mga pahayag, lalo na sa mga biyahe sa ibang bansa. Anong pakialam nyo sa biyahe sa ibang bansa? Walang ginastos si BP Sara ni Sintimo. Sa mga biyahe niya, personal niyang gastos ang mga yun. Tanungin mo sa presidente, bilyones ang kanyang pundo pag biyahe-biyahe sa ibang bansa. Meron bang return of investments? Lugi ang taong bayan sa mga palaging biyahe ng presidente sa ibang bansa. Sa dulo ng kanyang post, binitawan ni Tulfo ang isang emotional na linya. Nakakalungkot talaga. Hi, Pinoy. Calling Mr. Remart Santiago. Ang best friend mo. Nalulungkot. Baka pwede mong sabahan sa kanyang kalungkutan. Anyway, ang taong bayan, wais na ngayon, Mr. Tulfo. Hindi katulad nung una nga wala pang social media. Na kung ano ang sasabihin nyo sa mga newspaper nyo, kolumnista nyo, doon lang sila umaasa ngayon. Open sources. Nakakaintindi na ang ano. Kaya wag niyong sabihin hindi nag-iisip ang masang Pilipino. Yes! Karamihan sa mga pumili, yung mga nagtiwala kay BP Sara, nasa Class D and Class E. Mataas ang kanyang rating. Class D, Class E. Bakit? Makarelate sila kay BP Sara. Dahil hindi siya elitista. Tapos mataas ang rating niya sa Mindanao. I think 96%. Ano yung nagsasabi na tumaas daw ang rating ng Pangulo sa Mindanao? Kuya P kayo. Visayas, 60%. Yan po. Kaya malakas talaga mga Duterte, Mindanao and Visayas. Kaya may nagsasuggest na ayoko, ihiwalay na ang Republic of Visayas, Mindanao. Ay, wag naman. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Excuse me. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para itong tribo makapagpatayo naman ng mas maayos nilang tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Nakabot naman gid ang sin. Salamat teacher sa nagatayan ni. Isa sin. O karon unsa inyong maistorya nga maayo na inyong atop nakabalay na gyud mo og bag-o. Unang-una salamat teacher sa Ginoo. O labi na sa kuan nag-sponsor og sa naglantawan nga video. Salamat teacher sa inyo. Kay dili kami makabalay kung wala mi tabangan. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga ana sa gigamit nga tawo aron nga matabangan mi makabalay mi. Kaya lisag din kayo ang panahon karon kung wala lagi may gitabangan dito kami makabalay kay wala ni kwarta nga papalit na mo gamit sa balay. Basta O ginaot unta nga magbadayon ni nga tabang para dagan pang matabangan.
Dagan kayong salamat. O sige, salamat kaayo. Bye-bye. Oo, sige, God bless. God bless. Oo.